totoo lang, in fairness ha, walang nagtaray, walang nagtaas ng kilay, kung bakit doon ginawa, wala kayong pakialam. Ha? Hindi ka naman galit sa kanila, Nay? Ay, hindi! Sigurado ako, Tito Oji, napasa ng all din si Kim Chiu. Minsan talaga, no, yung outburst natin, ano, na ipopost natin sa ating social media accounts. Tapos, pagsisisihan din natin sa bandang huli, no? Kasi parang yung social media, naging outlet ni Ma'am Sharon. So hindi uso sa kanya yung think before click. Eto nga, gusto nilang kilalanin, Loy. Sino, Nay? Oo, sino daw ba yung tinutukoy ko sa blind item? Di raw kaya si Echo yan at saka si Kim Jones. Kakaloka, Loy. Diyos ko, sinurpresa po ako ng... Kayo talaga, ba't nyo ko sinurpresa? Nakasali ka nun sa GC. Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Josa Poco. At ito naman po si Papa O, si Oji Diaz. Diyos ko, saan-saan na lang kami. At ano pa nga ba, ang lagi nyong inikilig sa amin? Ichika mo na! Dali! At syempre, dito pa rin po kami sa New York City, no? Yes! Opo, at syempre kung saan-saan namin dinadala itong aming pag-showbiz para lang maaliw kayo. Diba? Opo, importante maibigay namin sa inyo ang mga latest updates. Yes. Oo. Kita yung Empire State dyan sa ulunan mo, Yan ba yan? Diba? Empire State Building? Parang maliit. Ha? Ang layo eh! Ang layo. Oo. Ay, parang yung kina Angelica Panganiban at sa kanyang jowa. Kay Greg Homan. Oo nga, Yes. ang taray, hindi ba? At syempre ginanap sa US of A ang kanilang napakasimple, Yes. napakapayak, Yes. at napaka-viral na Yeah. wedding. Kung saan ilan lang ang bisita, ang kanilang reception. Sa In-N-Out Burger. Bongga. Sa totoo lang, in fairness ha, walang nagtaray, walang nagtaas ng kilay, kung bakit doon ginawa, wala kayong pakialam. Ha? Hindi ka naman galit sa kanila, Nay? Ay, hindi! Huh? Hindi. Akala Yung ko mga galit nagtataas ng kilay, Oh. importante, hindi kayo yung ikinasal, sila yung masaya, sila yung marunong makontento, satisfied na sa kung ano man ang kinalabasan. Ang importante, sila yung nagmamahal. At saka ang saya-saya nila, Nay. Di ba kita-kita mo yung joy in their eyes? Oo, kaya yan, di ba, nag-post si Bella Padilla ng kanyang napaka-payak ding mensahe. The drought is over. Yes. Oo. Samantalang si Kim Chiu, napakahaba ng kanyang mensahe, no? Ano sinabi ni Kim Chiu? Ito, Nay, nasa sulat. Bansa. Nako, English to. Nasa US pa naman tayo. Di pa nga tawangnan mo. 12/31/23. Witness a love that is everlasting, love that comes in perfect timing, love that is unconditional, and love that deserves to be felt by one another. Congratulations! Momsy, I am Angelica and Greg Homan. I felt blessed to witness this beautiful ceremony. I can't miss this. Love you, Momsy Angge. Thank you, Greg Homan, for loving our Momsy. Alagaan mo ang mommy namin forever. Ang Becky is extra happy. Momsy at Bella, I am glad to experience this with you. Ayan. So kaya pala nandito at nakita natin sa Universal Studios si Bella at saka si Kim Chiu. May magaganap pa ng kasalan. December 31. Oo. At syempre, dinalaw rin nila si Chris Aquino. Yes. Ay, sana all. Sigurado ako, Tito Oji, napasa ng all din si Kim Chiu. Ay, oo naman. Ako naman, kahit hindi naman natin itanong kay Kim Chiu yan. Banaag na banaag ko sa kanyang mukha. Una, yung labis sa kaligayahan dahil sila magbe-best friends ang Becky. Happy siya for Angelica. Oo. Kaya nga pinaalagaan niya ng bonggang-bongga kay Direx, ang kanyang best friend. Yeah. Pangalawa, siguro, kasi syempre, di ba, yung chika nga na parang walang plano si Sian Lim sa kanilang 12 years si Kim Chiu. Siguro yun din ang inaasam-asam ni Kim Chiu, na mag-settle sa taong mahal na mahal niya. Tama. Kaya lang nga, syempre hindi siya nangyari. Alam mo, okay na din yan. Dahil nakita naman natin si Kim Chiu, talagang yung, alam mo yung recovery niya, yung moving on niya, bakas na bakas sa kanyang mukha. Ang fresh niya. Oo, na happy ako. Sobra. Importante lang naman talaga, napapaligiran ka ng mga tamang tao. Yes. Kahit pa sabihin nilang mali yung pag-ibig,
na sinuong ni Kim Chiu. Pero importante doon, yung experience, yung karanasan, yung memories with Seungri na malaki ang naiambag na lesson sa kanya. Yun naman yun. Pero eventually, naku Diyos ko, sabi ko, makakatagpo rin si Kim Chiu. Di ba parang kaya ano yan, Sarah Geronimo, pinigilan ng pinigilan, ayan. Hindi napunta siya sa tamang tao. Yes. Kailan kaya ang tamang tao? Ha? Magpakatao ka ba? Sabi naman. Diba? Ngayon lang naman ang ating wish para kay Kim Chiu. And if there's any consolation, di ba, Kimmy, may darating din na Greg Homan sa buhay mo. Ay, oo naman. Oo, di ba? Oo naman. Darating din yan. Correct. Hindi naman natin dapat minamadali yan. And I'm sure si Kim Chiu, kumbaga, gusto niya magpahinga. Gusto niyang i-enjoy yung pagiging single niya. Di ba? Gusto niyang i-enjoy yung napakagandang karir niya. Yan naman ang importante. Napakaganda ng karir mo. You're so blessed. So, dapat si Kim, tumutok muna doon. Alam mo, minsan, di ba, sa buhay ng tao, pag hindi mo hinahanap, dumarating. Totoo. Pag hanap ka ng hanap, napupunta ka sa maling tao. Di ba? Parang gamit na wala. Hanap ka ng hanap, hindi mo makakita. Pero nung hindi mo na hinahanap, saka mo nakita. Si Bella Padilla kaya kamusta ang love life? Kasi di ba parang talagang nag-take ng backseat ang showbiz konti, dahil talaga si Bella nakita natin na-enjoy ang life, di ba? Nagta-travel. Yes. Tapos yung personal development, di ba? Nakafocus siya doon. Ang fresh din yan, Sobra nung walang makeup, artisang-artisa pa rin yung itsura. Oo, naingkit ng labi si Mama Loy kay Bella. Kasi nga, si Bella walang at si Kim makeup. Chiu walang makeup. Si Loy ang may makeup nung time na nakita tayo. Oo, kaya siya shock na siya. Kasi wala silang makeup pero ba't ang gaganda nila? Bella, ano sabon mo? Ano care mo? Bibil naman dyan. Di Ito ba? kasi si Jocelyn ginagamit hanggang ngayon, Asia. Buong kakaunti na Tito Oji, nakakaubusan na. Diyos ko po. So anyway, ayan. Basta happy tayo for Angelica. Yes. At sana, yung kanyang sakit sa likod, sana mawala na yan, para ma-enjoy niya yung pagiging ma-dear niya, na makakarga niya ng kahit gaano katagal ang kanyang anak. Yes, at syempre ang kanyang pagiging Mrs. Homan. Oo. Dapat pala Tito Oji, kunin ni Angelica Panganiban si Mirena na tagapag-alaga ng bata. Bakit? Eh di kasi Mirena maliit. Oo. Eh di pag hawak-hawak ni Mirena ang bata at nahulog, hindi masyadong mataas ang bagsak. Hindi masakit, hindi mabubukulan ng bata. Ikaw, kung wala dito si Mirena sa New York, ginaganyan mo, You're so grabe. Kala mo dyan. Piece of advice lang naman. Naku, peace ka dyan. Pagpunta ni Mirena sa South Korea, huyo ka kay Mirena. O anyway, nakakaloka naman. Ayan nilinaw na ni Sharon Cuneta. Oo, yung kanyang mga emotional post ng mga nakaraan, dulot yun nung time na yun, talagang emotional siya dahil nga nag-away sila ni Kiko daw at naghiwalay at nagkaayos na sila. So all's well that ends well. Kaya pala neighbor yung tawagan, magkaibang unit lang yata. Diba? Ano naman talaga ang mag-asawa o at least na-patch up. Ganun naman pala, hindi dapat next time hindi na pinopost, magkakaayos din naman pala. Ay, kalapati. Ay, ganito talaga sa New York. Kalapati ang lumilipad. Mamaya lilipad din si John sa mababa. Baka biglang magpupo. Anyway, ayan. Minsan talaga, yung outburst natin, na ipopost natin sa ating social media accounts. Tapos, pagsisisihan din natin sa bandang huli, Pero kung kilala natin si Sharon, ganun talaga si Sharon. Pag masaya siya, post. Pag malungkot siya, post din. Pag nangungulila, kay Casey, post. Pag ending naman, na-resolve na okay na, post din naman siya. So, balance lang sa kanya. Kasi parang yung social media, naging outlet ni Ma'am Sharon na nakakatulong din siguro sa mental health niya pag naibubulalas niya sa social media, na i-share niya sa mga fans kung ano yung nangyayari sa kanya. So hindi uso sa kanya yung think before click. Alam mo, magkakaiba naman yan. Depende lang naman yan sa pag-atake mo ng post, depende sa pagtanggap ng mga netizens sa post ng kanilang pina-follow ng mga celebrity. Lalo na sa panahon ngayon na lahat na lang talaga na social media,
Correct. Kaya intindihin na lamang natin na talagang si Sharon, ganun siya ka-open sa kanyang buhay. Tsaka I'm sure naman, Nay, alam ni Ma'am Sharon yung consequences nung pagpo-post niya. At handa siya harapin yung mga kung ano man kakahinat na kung mababash man siya, di ba? O kung pupurihin man siya, ready yan si Mega. So since okay naman na si Mega at si Senator Kiko, and speaking of Senator, si Senator Win Gatchalian, di ba? Mas pinatunayan niya kung gaano kalalim ang pagmamahal niya kay Bianca. Diba? Yes. Hindi ito sinira ng anumang intriga, ng mga palitan ng text messages ni Bianca at ni Rob. Talagang pinanindigan niya si Bianca. Nakakatuwa. Yes, Nay, kasi before New Year, nag-post siya na nakita sila sa Canada. Sabi niya gano'n, reunited, and it feels so good. Di ba kanta yun? Paano kayo, Nay? Reunited and it feels so good. Diba? Pinantayan ng boyfriend. Wow! Alam na alam! DJ na DJ ka dun. Gagawali. Ay! Ano ba? Sino ba? Pages yata kumanta. Gagaga. Believe pa naman ako. Akala ko alam na alam mo boyfriend. Hindi. Ano kaya ibig sabihin ng post ni Bianca doon sa story niya? Na parang patapos na lang daw ang 2023, parang may plot twist pa. At nag-comment sila Rufa Gutierrez na kasalan na daw yata ito. Ayun na. Nagkaroon na yung spekulasyon na hindi daw kaya nag-propose na itong si Senator Win Gatchalian. Sa tingin mo, Nay? Ba't hindi natin itanong kay Rob Gomez? Gaga? Hindi. Ikaw talaga. Okay na nga Okay na yung Josan. Ayan na yung Sirena, Bakit? Sinusundo na siya ng mobile, Parang kanina pa may umaaligid-aligid na yung apat na corner, Kung nakakaloka. Anyway, ayan, basta happy tayo for them. Kung kasalan man yan, best wishes. Ang daming kasalan, ha? Diba? Sino naman to, Loy? Ay, may naliling kay Claudine. Parang nag-celebrate kay Claudine. Kasi yung Yasser Natics ay nag-post ng December 31 ng sinalubong ng kapuso actor na si Yasser Marta. Sino yan, Tito OG? Ay, Mirena. Gaga ka? Parang medyo pamilyar. Pamilyar sa'yo. Naku, kapuso pa naman si Josan, Nay. Ayan. Si Yasser Marta yung nando sa Lovers Liars. At so kasama ni Miss Claudine. Pinag-uusapan sa Inenet na nag-celebrate ng New Year's Eve itong si Yasser kina Claudine Barreto. So ang tinatanong ng mga fans kung sila na pa. Ay! Hindi ko po alam. Kasi siyempre si Claudine lang kilala ko. So kailangan makilala ko pa ng bongga si Yasser. Pero Nay, di ba, minsan it means a lot kung ba nag-celebrate ka nung Christmas or New Year sa bahay ng isang tao. Ng girl, Tapos, di ba, samantalang may sarili kang pamilya. Oo nga. Tingnan natin, baka malay mo linawin naman nila yan. Alamin natin yan, Basta sila yung naiintriga. Na yun na ba ang bago ni Claudine Barreto daw? Si Yasser. Bata, fresh. Alamin natin yan, ha? Dahil wala akong masyadong alam doon sa Yasser. Ba't ka tumatawa? Parang kilala ko nga. Eto nga, gusto nilang kilalanin, Loy. Sino, Nay? Sino daw ba yung tinutukoy ko sa blind item? Ay, Diyos ko. Lahat na makasalubong natin yan ang tanong. Kaya nga. At saka, Nay, ang dami na rin mga news online na dinukot yung blind item mo. At kinukote ka. At sinasagot nila yung blind item. Na di raw kaya si Echo yan at saka si Kim Jones. Di ba sinabi ko naman na kahit sila hiwalay na, maayos pa rin naman ang pakikitungo nila sa isa't isa. Kaya nga lalong lumakas yung hula nila. Na baka si Echo at saka si Kim yan. Siyempre tinatanong nga ako, bakit maayos naman pala, bakit kailangan maghiwalay? Ganun talaga. Minsan nakikita mong kaayusan pag kayo ay nagsisolo-solo or naghiwalay na, di ba?
At syempre, si Jericho Rosales ay wala pa rin naman sinasabi tungkol dyan, ano. Even si Kim Jones, wala pa rin nililinaw. Siguro, no, pag naging maayos ang inyong paghiwalay, hindi para i-share pa ito sa social media o sa mga netizen. Dahil unang-una, pag nagkipagrelasyon naman ikaw, doon ka sa tao nakikipagrelasyon hindi ka naman humihingi ng survey doon sa social media. Correct. Para isama o idawit yung mga netizen at i-involve sa buhay ninyo, hindi ba? Oo. Ang importante, nagtapos na maayos ang kanilang relasyon. Teka, so sila nga yung tinutukoy mo? Kung gusto nilang akuin yun, edi that's fine with me. Pero kung ayaw naman nila akuin, it's okay. Oo, ang importante nga na natuwa ako ay yung maayos nilang relasyon after all. Hindi ba? Hindi katulad ditong si Richard at si Sarah, di ba? Yung kanilang annulment talagang alam mong may lamat na. Ito meron pa rin concern sa isa't isa. Diba? Although, kay Richard naman, talagang andun pa rin naman daw yung concern ni Richard. To be honest with you, sabi sa akin ng source ko, no? Si Richard pa rin daw nagbabayad ng mga bills. Talaga? Kahit hindi na siya doon nakatira. Dahil siya, obviously, hindi naman daw naging issue kay Richard yun. Oo, yung gano'n, na talagang pati yung mga house staff, si Richard pa rin daw. So, andun pa din, yung care ni Richard. Sabi nga ni Sarah, di ba, ang kanyang wish para sa 2020 for a good year to have a good year. Ang simple, no? Pero malaman. Good year to have a good year. Di ba? So, kung ano man ang basa niyo dyan, ay kayo na po ang bahala mag-interpret niya, no? Basta yung kina Kim Jones at kay Jericho Rosales, dami na rin naman nagtatanong sa kanila kung totoo to. Dahil hindi pala to sa akin unang nanggaling. Oo, nagkaroon na rin ng hint yung mga ibang reporters ng araw na hindi lang talaga sinagot ni Jericho. Ay, oo. Siguro that time parang akin yun. Ba't ko i-share sa inyo? Parang ganun siguro si Jericho. And until now, ganun si Jericho. Dapat talaga, igalang natin yon. Ang importante nga sa akin lagi, maayos. Yes. Oo. Kung hinahanap ninyo ng mga netizen yung dahilan kung bakit sila nag-split, isipin nyo na kung anong gusto nyong isipin. Kasi, obviously, kung maayos naman sila noon, ba't sila maghihiwalay? Di ba? Kung nagkakasundo naman silang madalas sa kanilang mga pinagtatalunan, ba't naman sila maghihiwalay? Kung hindi naman sila nag-aaway, ba't naman sila maghihiwalay? Nay, may mga nagtatanong, meron daw bang third party? That I really don't know. Ayan ayoko naman magmagaling. Pero walang sinabi sa akin yung kausap ko na third party. Siguro lang may mga bagay-bagay talaga hindi sila pinagkakaunawaan. Let's put it that way. Oh, okay. Because we're in the US. Oh, okay. We had so many baon English na, ha? Yeah, we're in New York. Loy, ano ba? Yes. Oo, diba? Alamig-lamig dito sa Cubao. yung yung akala nila, kasol na kasol lang tayo, hindi na alam. Nanginginig tayo dito sa labas. Pas yung kamay ko, masyado nang manhit sa sobrang lamig. Oo. Anyway, ayan, ako, nakakaloka, Loy. Diyos ko, sinorpresa po ako ng... Kayo talaga, ba't nyo ko sinorpresa? Nakasali ka sa GC. Alam mo? Kasali ka nga doon sa GC. Surprise. Ewan ko sa mga ito. Ano ba yan? Diyos ko. Walang Oliver Carney dito na talagang sumusurpresa sa akin. Dito alam mo yung surprise, no? Oo, dito sa dito talaga sa New York pa talaga. At sinasabi sa kanya schedule. Oo, di ba? Oo, ito yung mga bisita mo, ha? Ha? Dito natin gaganapin. Dito ka naming dadalhin. Dito ang salubong, ha? Oo, kailangan maiarte mo ng tama. Ito na na-surprise ka. Or else, alam mo na, ibabash ka ng mga fans ng OGDS acting workshop. Tapos yung gulat, tapos pagputok ng confetti. Ayan. I-share ko naman sa inyo yan. Ayan. Diba? Andiyan yung mga friends ko. Yung from high school. Mga high school. Wow! Mga high school classmates ko yan. High
school pala kayo, Tito Ogie? Oo naman. Alam mo ba, nag-elementary din ako, hayop. Oo. Nag-college din si Nanay. Ano ka ba? Oo, diba? Oo. At syempre, ayan, maraming salamat sa lahat po ng nakaalala sa ating kaarawan. Yes. Salamat sa inyong lahat sa mga dear ka-update natin. Patuloy na bumabati sa atin. Maraming salamat po. At sa mga patuloy na naniniwala sa amin dito, maraming salamat po. Yes. Hindi nyo kami iniwan, kaya tuloy-tuloy lamang po ang ating pagbibigay ng kakaibang entertainment para sa inyo. Yeah. Ayan, at syempre pa, ang punong abala sa pagbibigay sa atin ng alam nating surprise, si Sir Romer Gutierrez Jasso ng RCC Staffing Solution USA. Thank you, sir! Thank you so much. Thank you for making Nanay happy. Yes, maraming salamat, Romer. Ayan, ha. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Lloyd. Ako yung mga nanonood po sa amin dyan. Hindi pa namin subscriber. 2024 na! Mag-subscribe na po kayo. Napakadali lang. I-click lang po yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan pa kami episode nyo, meron kayong komento sa lahat namin chika. I-comment nyo na po yung Maloy. Click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Click niya kayong unang notify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manood at mag-subscribe po kayo sa aming channel. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po nakapost ngayon kung paano namin sinalubong ang New Year dito sa New York. Diba? Apakabongga at apakalamig. At sumakit ang likod ni Mamaloy dahil tiis ganda siya. Oo, para lang makapag-picture, diba? At nandyan pa rin po yung birthday party ni Nanay sa California. Abangan nyo yung party niya dito sa New York. Ang tari naman Nanay ko, talagang international yung mga celebration. Wala kang pakialam. Ha? Yes, Josan. And of course po, subscribe pa din po kayo sa aking lahat ng social media account. At maraming salamat po sa Ideal Vision. Yes. Kay Dr. JC Solis ng Gorgeous is Happy New Year, Doc! At sa Headway Bear Salon. Hi, Sir Mick! Yes. At maraming salamat dito, OG. Dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ako makapunta dito sa New York. Yes. Happy birthday po. Hoy, ang may sagot ng ticket ninyo si Sir Robert! Thank you, Sir Robert. Hindi pala kay OG ako magpapasalamat. Galing. Kay Sir Romer pala. Akala pala niya sa'yo galing yung ticket. Tapos hindi na sa'yo. Kasi Romer na. At syempre pa, ang aking panayam kay Empoy at kay Kim Molina. Nakakaaliw, nakakabaliw. Kung paano namin pinagalitan si Empoy, panoorin niyo po yan. Sa OG Des Inspires na nasa I1 TFC na rin po. At syempre maraming salamat Glenn Recto ng Premier Drip at Celeb Skin. Happy New Year, Sir Glenn! Ayan, alam niyo na I love you. Ayan, sa lahat ng mga bumati, maraming salamat po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Papa O si OG Des, ang lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi yung inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Dali! Happy birthday to... Dinala namin sila from the Philippines! To you! Happy birthday to you! Alam mo, hindi kayo makakarating! Happy birthday to you! Ayan o, hi Mira! Diba? The family! Cory! Hello, hi! The family that prays together stays God, together! George! Mami Sol! Thank you so much for And the Ernie Lynn! the Ernie Lynn! Yes! Ayan! Maraming salamat po! I love you! Thank you, Lloyda! Dito, OG! Happy birthday, Daddy! Ayan, ako, Diyos ko tapos. Parang sakit pa rin ang gastos.